Isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa mundo ng sining, hindi madaling mapanatili ang tagumpay. Nangangailangan ito ng walang tigil na pagsisikap, dedikasyon, mataas na kalidad sa paggawa, at katapatan sa sariling paniniwala. Dito, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng gantimpala o taas ng pagkilala, kundi pati na rin sa lalim at lawak ng epekto ng isang likhang sining sa damdamin at kaisipan ng mga tao. Great creations endure because they reflect life's truths and inspire others to see beauty, hope, and meaning in their journey. Ang tunay na sining ay laging may kaluluwa. Ipinapakita nito ang mga paniniwala, damdamin at pangarap ng isang artist. Sa musika halimbawa, ang pinakamagagandang awit ay hindi lamang naririnig kundi nararamdaman. Mga awit na nagiging bahagi ng buhay ng tagapakinig, nagbibigay ng panibagong lakas at nagdudulot ng pag-asa. Kaya't huwag kayong aalis. Sa hapong ito, alamin natin ang sikreto sa likod ng mga awiting tumatatak sa ating pusong Pinoy, kasama ang multi-platinum award-winning songwriter, composer, and record producer na si Jonathan Manalo. Dito lamang sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang premyadong songwriter, composer, record producer, and music executive na si Jonathan Manalo. Magandang hapon, Jonathan. Welcome to Art to Art. Thank you, thank you. I'm so honored to be here sa show mo, Miss Lisa. Well, thank you for being with us. And of course, first time mo sa aming programa. Yes, it's my first time. Yes. So I know, Jonathan, that you have been given the moniker Mr. Music in the industry dahil sa dami ng iyong accomplishments, which includes, and I have to read this part, 200 awards and certifications, 75 platinum, and over 100 gold record certifications from PARI. Is that an accurate tally or merong nadagdagan pa? More or less. More or less. Okay. Okay, but before we go into that, balikan muna natin ang simula. Totoo bang at 5 years old, nagko-compose ka na ng sarili mong nursery rhymes? Yes, kasi bata pa lang ako, nakakwento sa akin ni Mama tsaka ng mga kapatid ko na mahilig daw talaga ako sa music. Like, meron kasing turntable sa bahay. So, lagi lang ako nakatunga nga doon. Lagi kong tinitingnan kung paano umiikot yung turntable. Tapos kung paano lumalabas yung sound doon, yung music. Sobra akong amazed. And then, ang pastime ko daw, imbes daw na maglaro ako sa labas ng bahay, is gumagawa ako ng mga sarili kong nursery rhymes, mga sarili kong kanta. And I still remember those songs to this day, na mga original songs na sinulat ko nung bata ako. And ano lang talaga, it's a natural thing na ginagawa ko ng bata. And hindi ko alam na
dadalhin ako to where I am right now. So bata pa lang talaga ako, ganun na yung passion ko pagdating sa music and how it is part of my life already. I mean, that's amazing na at that early age, alam mo na kung anong gusto mong gawin. Ano? Okay, so early in your career, naging isa kang active member ng Papuri Music Ministry. So how did Christian faith influence your early works as a songwriter? So, nung bata nga ako, mahilig talaga ako na gumawa na ng kung anong-anong mga kantang pambata. And then, na-expose ako sa ministry sa church. Nung bata kasi ako, di ba sa Sunday school, kakanta, mag-special number sa church, may kids choir. So, kasali ako dyan sa kids choir namin. I always sing at church. Nag-special number ako. Mga gospel songs. I grew up listening and performing gospel songs through listening to 702 DZAS, the gospel radio, arm of Far East Broadcasting Company. Ano siya, puro mga gospel songs yung pinapatugtog. And dun nga yung Papuri Music Ministry. So dyan sa Papuri Music Ministry, dun ako naging aware sa mga kuya ko, naging kuya ko ng mga songwriters na Kuya Junji Marcelo, na composer ng Hataw Na, ni Gary V, or si Kuya Arnel Depano, composer ng Lead Me Lord, Kuya Sok Villanueva, composer ng Kung Ako Na Lang Sana. Lahat sila mga composers din sa ministry, sa Papuri. And then, pinapakinggan ko yung mga ginagawa nilang songs sa ministry. Sabi ko, gusto kong maging ganyan, kapareho ni na kuya, ng mga kuya ko. And then, sumalay ako sa songwriting festival na Christian, Papuri Music Festival. When I was just 13 years old. Okay. So, pinasa ko yung song ko and then nagulat ako, pumasok siya. So, yun yung unang-unang festival ko na nasalihan. And at 13 years old, mayroon akong song na na-record. Wow. At nailagay napatugtog sa radyo, nailagay sa mga plaka, sa tape. So it's titled Aming Panginoon. So yung first song ko na recorded professionally is a gospel song. Wow. And nagsimula yun. At the age of 13. At the age of 13. Gosh. Okay. At through the gospel music ministry. So yun yung mga humble beginnings ko, writing songs. But even now, yung values-based music mo ay napakahalaga pa rin para sa'yo, no? Correct. Kasi yun talaga yung foundation talaga, yung roots, yung lyricism ko, the stories that I tell through the songs that I have written or I am writing, lahat yon hindi ko consciously, unconsciously ko na siyang ginagawa na aligned siya kung ano yung value system na kinalakihan ko, yung natutunan ko nung bata ako. So definitely wala kang makikita sa mga songs ko na may double meaning or kung sakali man na yung songs ko merong topic na depressing, laging merong redemption sa dulo ng kanta. Okay. Or laging merong positive angle na pupuntahan at the end of it all. Kasi hindi naman maiiwasan, may mga songs talaga na may hugot, like heartbreak songs, pero laging may hope. Okay. Hindi ako sumusulat ng mga songs na hindi magiging inspiring or uplifting kapag pinakinggan ng tao. Okay. So, let's fast forward to 2001. Fresh graduate ka na nagwagi sa Himig Handog with Taratena. Ano ang naging impact ng pagkapanalo mong ito sa pagpasok mo sa music industry? And ano ang turning point na nag-convince sa'yo na gawin ito as a full-time career? Ayan, so from 13-year-old ako, nanalo ako sa Papuri, tapos naging involved na ako sa music ministry. Marami na rin ako mga nasulat pa na succeeding songs with Papuri Music Ministry. And then yan yung from grade 6 hanggang high school, hanggang college. Ministry work na yung music ko is related sa ministry. And then, nung pagka-graduate ko, nung 2001, ang course ko is Advertising and Public Relations. So somehow, may connect siya kasi ang mga ginagawa namin ng college, gagawa ng jingle sa isang campaign for a brand. Ganun kasi advertising, di ba? And then, yung mga kuya ko, tinitignan ko talaga sila sina Kuya Junji. Lalo na si Kuya Junji. Kasi si Kuya Junji, nagsimula siya sa gospel. Tapos, naka-crossover siya sa secular. Ang dami niyang mga
especially yung work niya with Sir Gary V. Sobrang successful siya sa music ministry sa church, pero naka-crossover din siya sa secular. Tapos nanalo din siya sa Metro Pop, nanalo din siya sa mga songwriting festival. So sabi ko, gusto kong maging ganyan. Kuya ko na maka-crossover at manalo sa mga songwriting festivals. And then timing, nung 2001, kasi yung time na yun yung malakas yung movement ng kabataan. Naka-time ito nung nagkaroon ng EDSA DOS. Usong-uso nun yung mga kabataan na nakiki-involve sa kanibukasan ng bayan natin. So yun yung naging theme na yun. Paano ang mga kabataan ay makaka-contribute ng maganda towards nation building. Paano nyo masasabi, paano nyo ma-write into a song na sa generation ninyo, namin noon, na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Something like that. So, ang Himig Handog nung time na yun, ang theme ng Himig Handog is Himig Handog sa makabagong kabataan. So, kakagraduate ko lang noon, 2000 na noon, sabi ko, parang sa akin nakikipag-usap yung contest na yan. Parang, para sa akin yan. And wala pa kasi, I see myself as an amateur still kasi hindi pa naman ako nakaka-crossover sa mainstream and ministry work talaga yung music ko. So sabi ko, sige, sali ako, long story short, sinulat ko yung taratena, pinasa ko dun sa competition, lahat ng mga kalaban ko are professionals. Nakalaban ko, nandun na si Kuya Junji, kalaban ko si Mike Villegas ng Rizal Underground, Jimmy Antiporda ng Neo Colors, si Kuya Doji Simon, mga magagaling na mga professional composers na talaga. And ako yung fresh grad. Yes. At ikaw yung nanalo. And then ako yung nanalo. Okay. Pero feeling, nung na-analyze ko, sabi ko, ang gagaling ng mga nakalaban ko. Pero siguro ang edge ko talaga kasi ako naman talaga yung target audience ng contest na yun kasi Himig Handog sa makabagong kabataan. So, nilagay ako ni Lord dun sa place na yun. I believe it's His plan. Sobrang it's His divine plan na magkaroon ng contest para sa kabataan. Ang gagaling ng mga kalaban ko, pero ako lang yung kabataan. And kailangan nila ng boses ng kabataan. So, yun na nga yung song na Taratena. Natalo ko pa yung mentor ko kasi kalaban ko yung Kuya Junji na naging mentor ko sa industry. And sobrang gandang entrance na ginawa sa akin ni Lord sa mainstream industry. And then after that, as they say, after that is history. Ang dami na nangyari after that. And sobrang yung Taratena, up to now, kinakanta pa rin ng mga kabataan. Kahit na hindi na ako yung kabataan, pero yung message ng song is timeless. And talagang yung kahit na ilang lipat na ng generation ng kabataan, nag-speak pa rin sa kanila yung mensahe ng kanta. Na totoong every generation, ang youth naman will always be the hope, the future, di ba? At hindi mawawala sa kanila na sila yung pag-asa ng future natin. So yun, sobrang important sa akin yung Taratena. Okay, let's talk about another one of your biggest hits, Pinoy Ako, na hindi lang naging anthem ng Pinoy Big Brother, kundi inawit din sa iba't ibang events mula sa mga eskwela hanggang sa Southeast Asian Games. Sinayawan din namin sa Balay Manila ang Pinoy Ako. So ano ang pakiramdam mo na ang kanta mo ay naging symbol of Pinoy pride? Sobra din yan. Naalala ko pa yung feeling na naririnig ko siya na kinakanta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang events. Tapos, from pinakabata, nanay, tatay, lola, lolo, tito, tita, lahat ng generations. Talagang sobra siyang naging crossover hit at talagang nabuhay yung pagiging proud natin bilang mga Pilipino at kung gaano tayo kagaling as a nation or yung lahi natin kung gaano tayo kagaling sa iba't ibang mga larangan, di ba? Pero ang storya niyan, Pinoy Ako, nagsimula talaga yan sa naghahanap ng theme song yung Pinoy Big Brother. Bago pa lang kasi yung show na yon na franchise ng Philippines, pero sabi sa akin ni Direk Loren nung kina-conceptualize pa yung local franchise ng Pinoy Big Brother,
ibang-iba kasi yung Big Brother sa ibang bansa. Sa gusto nating mangyari sa Big Brother natin. Gusto natin dito mas values-oriented. Mas mapakita yun kung ano ba tayo as a Filipino, kung ano yung meron tayo na nawala sa mga ibang lahi. So, nakalagay dun sa kanta, makikita mo doon na yung kumbaga yung emphasis sa values natin na meron tayong mga Pilipino. Nandun din yung diversity, na magkakaiba tayo, ang dami nating gustong iba't ibang gawin. Pero at the end of the day, yung lahat naman ng mga gusto nating mangyari, papunta pa rin naman sa ikauunlad nating lahat. Kaya nagsimula yan. Kasi di ba kapag naghahanap ka ng mga housemates, hanapin mo dun yung may iba't ibang personalities. Para makikita mo sila pag nasa loob na pag nasa loob na ng bahay ni Kuya, makikita mo, magkakaroon ng disagreements. Parang isang buong Pilipinas din. Iba-iba ng opinion. Pero at the end of it all, magkakasundo. Kasi isa lang naman yung goal natin. Para naman ito sa ating lahat. Kaya nga yung first line nung Pinoy ako, lahat tayo ay merong pagkakaiba. Sa tingin pa lang ay makikita na iba't ibang kagustuhan, ngunit isang patutunguhan. Di ba? Yun pa lang, yung simula pa lang na yun, kitang-kita mo na mini-mirror nito kung ano ba tayo as a country. Ang dami nating differences, ang dami nating iba't ibang regions, may mga iba't ibang way tayo to look at things. Pero nagkakaisa tayo pag kailangan. And madalas, sa maraming mga bagay, lagi tayong nananalo, lagi tayong nagtatagumpay. Wow. Okay. So, sa ngayon, patuloy ang paglakas ng P-pop or Pinoy pop, both in the local and international music scenes. So, bilang creative director ng ABS-CBN Music, ano ang papel mo in developing and promoting today's P-pop sensations like Beanie and others under your label? Ayan, sobra din akong na-excite kung ano yung nangyayari ngayon sa music industry natin kasi buhay na buhay talaga. Ang daming mga batang artists, batang creators, writers, producers na nagko-contribute para mapayabong yung current sound na meron tayo ngayon sa OPM. And ako, nakakatuwa lang na nagiging part ako ng movement na ito. Dahil yun nga, yung training, yung development, part ako ng lahat ng yan sa mga artists, especially sa mga artists ng ABS-CBN Music, sa kung paano yung mabubuo yung sound nila, yung branding nila. Siyempre, yung mga artist ngayon, hindi mo na lang basta didiktahan ito yung kakantihin nyo. Dapat ganito kayo. Yung mga artist ngayon, although dati may mga ganun na naman, pero ngayon mas may emphasis lang talaga tayo sa authenticity. Mas gusto natin kung ano yung natural sa kanila. Yeah. We will grow them from there. So, kailangan makita yung artistry nila. So, yung mga artist na to, ini-involve sila sa lahat ng creative decisions. At the same time, ina-empower natin sila, pero hindi rin natin sila hahayaan ng mga tinutulungan namin sila na magkaroon ng mga creative decisions na properly guided. May trainings, tutulungan sila kung paano sumulat ng kanta, tutulungan sila kung paano ayusin din yung branding nila. Kasama na rin doon yung fashion, kasama na rin doon kung paano nila bubuuin yung worldview nila. So, maraming mga things na nangyayari ngayon. And nakakatuwa na yung mga bagong artist natin, especially yung P-pop movement. Nakakatuwa na sobra silang empowered ngayon as artist. At alam nila kung ano yung gusto nilang gawin. Pero yun nga, ang ginagawa ko, nakikipag-collaborate ako sa kanila. Tinutulungan ko sila kung paano mahuhon yung kanilang music skills. So, nagpapa-workshop ako, songwriting workshop. And Ikaw na ang kuya. Yes, ako na yung kuya. Tapos pati sa recording, sinasamahan ko sila kung paano nila ma-express at kung paano nila malalabas yung sila. Ang difference kasi ng mga artists ngayon, hindi mo kailangang impose. Kailangan tulungan mo silang ma-discover kung ano sila. Hindi mo dapat ini-spoon feed sa kanila. So, yun yung maganda sa dynamics ng artist ngayon. Mas makikita mo yung authenticity nila. Pag tiningnan mo ang Beanie, makikita mo na talagang hindi alam mo na sila yon. Alam mo na
ine-express nila yung sarili nila. Alam mo na yung music mo na naririnig mo na kinakanta nila is a reflection of their personalities, their inner selves. And yun yung dinedevelop natin ngayon sa mga artist na lumalabas ngayon at sobrang nagiging successful. Yes. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang multi-award-winning songwriter and producer na si Jonathan Manalo. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, tampok ang batikang pianista na si Raul Zunico at ang Manila Symphony Orchestra sa pamumuno ni Maestro Jeffrey Solares at Maestro Hermenegildo Ranera sa gabi ng Piano Concertong Pilipino sa February 6, alas 7 ng gabi sa Manila Metropolitan Theater, Manila. Tutugtugin nila ang tatlong mahahalagang Filipino piano concertos, ang Piano Concerto No. 2, Maharlika ni Lucino Sacramento, Piano Concerto No. 1, Celebration ni Alfredo Bonaventura at Piano Concerto in B-flat minor ni Francisco Santiago na napakaraming taon nang hindi itinatanghal. Maaring bumili ng ticket sa Ticket World. Sa sining biswal, ipapakita ng visual artist na si Francis Nacion ang 22 obrang maximalist, figurative at abstract sa exhibit na pinamagatang Astral Bridge. Isasagawa ito mula February 5 hanggang 17 sa Art Lounge Manila sa The Podium Ortigas Center, Mandaluyong City. Dalawang bagong serye ang ibabahagi ni Nacion gamit ang shape canvases at ang tinatawag na exploded frames. Samantala, sa parehong exhibit, tampok din ang 8 obra ni Jonathan Dange na binubuo ng mga monochromatic brass sculptures at textured all-white canvases. Para sa karagdagang detalye, mag-email sa info@artloungemanila.com o bumisita sa website na artloungemanila.com. Sa pelikula, inaanyayahan ng Film Development Council of the Philippines ang mga interesadong filmmakers na lumahok sa 8th Sine Kabataan Short Film Lab and Festival. Bukas ito sa mga filmmakers na edad 18 hanggang 23 na nakagawa na ng kahit isang short film. Ang mapipiling aplikante ay makakatanggap ng production grant na nagkakahalaga ng 200,000 pesos, hands-on guidance mula pitching hanggang production at ang pagkakataon na maisali ang kanilang pelikula sa Philippine Film Industry Month. Ang deadline ng pagbigay ng application ay sa February 17. Para sa kompletong guidelines, mechanics at application form, bumisita sa website na fdcp.ph/programs/sinekabataan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin si Mr. Music, ang premiadong kompositor at record producer na si Jonathan Manalo. So Jonathan, as of your 20th anniversary 2 years ago, you've clocked in more than 1,600 recordings as a producer. Ilan dito ang sarili mong komposisyon? Out of the 1,600, mga around, more than half of it, mga 800 plus are my original Your compositions. original compositions. Okay. Hindi ka napapagod, no? Ang dami. Okay. Yes, and kasi ako,
Trabaho lang ng trabaho, gawa lang ng gawa. Kasi syempre pag inspired ka, susulat ka lang ng susulat, magre-record ka lang na magre-record, and then hindi mo na mararamdaman eh. It just happens and happens. The magic happens. Yes, and then kapag sobra kang inspired, hindi ka na magbibilang. Hindi mo bibilangin yung pagod mo, hindi mo bibilangin yung stress na dinulot doon. Kasi yun yung maganda sa arts. Napapagod tayo. Pero dahil inspired tayo sa ginagawa natin, hindi natin mararamdaman yung pagod. Matutulog ka lang, pagising mo, inspired ka uli. Yun yung maganda sa trabaho natin kasi hindi talaga tayo mababurnout kahit na sobra mo na palang pinapagod yung sarili mo. Kasi pagtingin ko bigla, wow, grabe, ang dami ko na palang ginawa talaga sa body of work. Pero sobra yung gratitude ko, hindi ko, kumbaga, kasi kumpara sa pag hindi arts yung ginagawa mo, magrereklamo ka kasi sasabihin mo, grabe, para akong parang para kang naging slave, di ba? Naging slave. Pero hindi mo masasabi na naging slave ka ng art eh. Kasi kapag art yung ginagawa mo at nakita mo kung gaano ka fulfilling yung creation, mas lalo kang ma-fuel eh. And actually, bibigyan ka niya ng lakas to do more. That's true. So, kaya dumami ng ganyan yung body of work ko. And I can't wait to do more. Okay. But record producer, can you briefly describe kung ano ba yung trabaho ng isang record producer? Okay. Ang record producer ang nagbibihis ng isang kanta o nagbibihis ng artist. Kasi yung nagsisimula sa isang kanta, yung isang kanta, kailangan pure. So, para kang nag-birth ng baby. Diba? So, yung kanta, kailangan buhay. Kasi lagi kong sinasabi, kailangan it's breathing life. So, kapag nag-birth ka ng kanta, baby siya, buhay siya. Pero hubad pa siya. Yung music producer's work is, lagyan ng damit, bihisan. Ano ba yung bagay dun sa kanta mo, anong klaseng bihis, anong klaseng... So, doon mo bubuuin yung musical arrangement. Ano bang bagay dyan? Lalagyan mo ba yan ng live instruments na tunog banda? O lalagyan mo yan ng instruments na tunog electronic? Di ba? So, yung mga bagay na yan, it's a music producer's job. I see. So, siya ay nagbibihis doon sa kanta. Okay. Pero, syempre, music producer's job, kailangan... sobra ding importante yung trabaho na yan kasi hindi mo dapat ino-overdress yung kanta. Kailangan i-serve mo kung ano lang yung need. So, matindi din yung art na kailangan kasi kailangan i-serve mo yung song. Huwag mo siyang i-overproduce. Huwag mo siyang i-overly done kasi ang kailangan na i-serve mo, dapat hindi mawala kung ano yung essence ng kanta. I see. Kasi yun ang importante sa producer. Kailangan i-respect mo kung ano yung original intent ng writer. I see. So ako for me, madali kasi most of the time, ako yung songwriter and alam ko kung paano siya bibihisan. So alam mo na kung anong gusto mo. Alam ko kung anong gusto ko. Pero nakaka-excite din na kapag iba yung gumawa ng kanta and then kakausapin ko sila kung ano yung vision nila talaga for the song. Kasi maraming mga songwriters na hindi rin naman kasi sila music producers. Hindi sila music producers. They just write song pero hindi nila alam kung paano i-produce. So nakaka-excite din yun for me if I'm whenever I wear my music producer's hat to fulfill yung vision ng writer na ako yung magbibihis sa isang kantang hindi ko gawa. So, ayun. And can you instinctively tell kung ang isang kanta ay magiging isang hit? Or ano yung hinahanap mo in a composition or a song? Ang first step ko sa composition, kailangan meron akong naramdaman. Kasi kapag napakinggan ko yung kanta, kasi wala talagang formula sa hit eh. Pag napakinggan ko yung kanta, kailangan maramdaman ko nasaktan ba ako, natuwa ba ako, napasayaw ba ako. It should make you feel something. Yes, kapag may naramdaman ka na, it means na buhay yung kanta, charged siya with life. Di ba? So kapag naramdaman ko, pero sometimes doon napapasok yung yung talent mo talaga pagdating sa judgment sa music things, di ba? Pero you just feel it, di ba? Pero yun nga, kapag kasi
sabi ko rin sa mga songwriters, paano ba magkakaroon ng life yung kanta? Paano mo ba masasabi na it's charged with life? Kailangan habang sinusulat mo yung kanta, kailangan totoo yung inspiration. Doon papasok yung sinasabi na inspired. So paano masasabing inspired yung song? Kailangan totoo yung pinanggalingan. So writing from your own experience, writing from a friend's experience na naikwento sa'yo at naramdaman mo. Di ba? Yung mga ganong mga bagay, kaya kapag sabihin na si Moira, I have produced many of her songs and sobrang daming nakaka-relate sa mga hugot niya. At pag pinakinggan mo, ang sakit naman yan. Grabe naman, nararamdaman namin yung heartbreak. Kasi yung mga sinulat ni Moira na songs, totoong pinagdaanan niya yun. Yun yung sinasabi na inspired. Kasi totoo siyang nangyari. At yung pinaghugutan niya, life. It's a real life story. So it's charged with life. So kapag napakinggan niya ng normal na tao, makaka-connect yan. Soul level, spiritual level. Kasi merong nangyaring totoo na makaka-relate ang human soul, ang human heart. So kapag totoo siya, nadaanan mo na yung first pass, relatable na siya kasi may human element. And then syempre papasok na doon sa kung paano mo bibihisan na maging attractive siya, maganda yung beat, maganda yung mix, maganda yung pagkakanta. Yan naman yung second step. Pero you start with the core of creating the song na hanapin mo yung real inspiration. Kapag meron kang real inspiration, you're at the right direction. Okay. Well, 2 years ago, ikaw din ang naging most streamed Filipino songwriter and record producer on Spotify with over 1.4 billion streams. Looking ahead, ano ang tingin mo sa mahalagang papel ng digital platforms sa pag-expand ng OPM? Grabe. Ayan nga, yun yung stats for Spotify. Pero last year lang, merong nilabas na parang ano bang tawag doon? May nilabas na industry app na ini-scan nila lahat ng mga streams across all platforms, from Spotify to Apple Music to YouTube to TikTok to Shazams, kasi depende sa territory. And then kino-consolidate niya lahat ng statistics from around the world. And then nagulat ako nung nakita ko yung streaming credits associated to my name. Ang overall streams ko is already at 7.4 billion. Wow. So sabi ko, ay, grabe yung 7.4 billion. and sabi ko, nakakatawa lang na gano'n na pala karami yung na-streams na music na na-create ko from different parts of the world. Yeah. And hindi mangyayari yan dati na wala tayong hindi naka-digital ang music. Ang laking bagay na sobra na tayong connected ngayon lahat ng digital world. And yung mga streaming apps natin are worldwide. Kapag nag-release ka ng song sa Spotify, Apple Music, or in-upload mo sa YouTube, anyone in the world can access it. As long as, sinabi ko nga, kapag yung kanta mo ay relatable, kapag yung kanta mo, kumbaga, it's charged with life, it can easily connect with people, di ba? And nakakatuwa lang na dahil sa mga tools na to that we have, yung technology that we have, na mas madali na tayong maka-crossover to different parts of the world. And wala nang borders when it comes to art. That's true. And music in particular. Kasi kung i-check ko yung listenership ng songs ko, hindi na siya sa Philippines lang. Makikita mo yung statistics from sa mga bansa na hindi ko pa napupuntahan. Nauna pa akong napuntahan nung kanta ko. So, sabi ko, nakapag-around the world na yung mga songs ko. And yung gratitude ko, just thinking about it, sobra talaga kasi it's happening at this time na talagang sobrang connected na tayo sa buong mundo, and nakakatuwa na I'm able to share my music to the rest of the world. Okay, let's talk musical theater. It's been on the upswing for the last few years. Ang balita namin, may ginagawa ka ding sarili mong musical play? Yes! So can you tell us more about this new project? Nakakatuwa kasi nung
3 years ago, bago ako mag-anniversary, nagkaroon ng series, musical series sa Dreamscape, sa ABS-CBN na Lyric and Beat. Pero it's a series na narrative siya, na nandun ginamit yung mga kanta ko. Pero sabi ko, siguro, ang saya nito kapag nagkaroon ako ng talagang musical stage play na nasa stage in a very traditional musical way of staging it. So, ito na nga, biglang nagkaroon ng opportunity. I have a jukebox musical. Pero hindi ko masabing jukebox musical kasi it's a hybrid eh. It's a hybrid of of the hits that I've written and brand new songs that I will write for this new musical. So parang hybrid siya, hindi siya talaga jukebox na musical. More of a musical. Okay. Na revolves around a story, very interesting story ng isang singer na kailangan, na marirealize niya na kailangan niya na hindi niya kailangang mag-pretend para matanggap ng tao. Kailangan niyang magpakatotoo and maging authentic lang. Kasi sige, kwento ko ng konti. Na parang, ito kasing singer na to, sumikat siya ng sumikat, pero hindi niya pala ginagamit yung real voice niya. Very Milli Vanilli. Kung naaalala niyo yung Milli Vanilli. In the 90s kasi, meron di bang mga nanalo sa Grammys na Best New Artist, pero lately lang merong documentary about Milli Vanilli eh. Napanood ko lang, ito lang sa sa Amazon Prime. Na parang yung Milli Vanilli, di ba, nanalo pa sila sa Grammys. And then na-expose sila na they're not using their real voices. So parang ito, sumikat siya ng sumikat, and then nabista ng mga tao na hindi niya totoong boses yun. Tapos, and then marirealize niya na hindi niya kailangan gawin kasi mamahalin naman siya ng tao kung ano yung kaya niyang ibigay as long as maging authentic ka sa artistry mo, sa music mo. Somehow, ganun yung storyline ng musical na to. Okay. So, nakaka-excite. It's going to be very fun kasi maraming mga eksena na comedic, tapos may mga heavy drama, pero punong-puno ng kulay kasi masasaya yung mga kanta, uplifting, inspirational, and it talks about our dreams. Lahat naman tayo mga dreamer eh, di ba? May mga pangarap tayo sa life. And paano ba natin maaabot yung mga pangarap natin na tama yung ginagawa nating mga decisions every step of the way. Imbitahin mo naman ang ating viewers and listeners sa musical mo, kailan, saan aabangan? Abangan po ninyo, malapit na po yung aking musical, Delia D, featuring the songs of Jonathan Manalo. Ito po ay handog sa inyo ng Newport Resorts World and ng Full House Theater Company. So, abangan nyo po yan. Tickets will go on sale sa February at ang play po mapapanood nyo na ngayong April. Wow! Okay, aabangan natin yan, Jonathan. Maraming salamat sa pagdalo mo sa aming programa. And of course, thank you for inspiring all of us through your music. And we wish you even more success. Thank you. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.